Bata pa lang ako, sanay na akong gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi dahil sa ulila na ako, kundi dahil wala naman akong ibang aasahan, kundi sarili ko lang. Dalawa kaming magkapatid, pero para sa paningin ng tatay ko, nag-iisa lang, ang anak niya. At si Ate Gwen yun, habang ako, kundi hangin na dinadaan-daanan lang. Pagkakamali ko lang ang nakikita, kaya heto, napasulat ako sa programa ninyo para ibahagi sa lahat. Ang kwento ko na siguradong marami ang makaka-relate. Tawagin niyo na lang pala ako sa pangalang Maika. Baby pa lang ako nung mamatay ang nanay ko, kaya kaming tatlo na lang ni Tatay at Gwen ang natira sa pamilya namin. Pero habang lumalaki ako, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako parte ng pamilyang yon. Bakit? Dahil hindi naman ako yung tinatawag na trophy child. Hindi ako katulad ni Ate Gwen na maganda, matalino, at ulirang anak. Sa paningin ni Papa, ako yung black sheep. Pasaway, hindi matalino, at parang walang patutunguhang maganda ang buhay. Kapatid, nabanggit na ba sa'yo ni Papa na may lakad tayo ngayong weekend? Hindi pa. Bakit? Anong meron daw? Birthday ni Tita Lorna, sa Batangas daw gaganapin. Birthday pala ni tita. Di ibig sabihin wala akong choice kundi sumama. Anong ibig mong sabihin na wala kang choice? Bakit? Tatanggi ka ba sana? Oo, wala kasi ako sa mood lumabas eh. Alam mo ikaw, parati ka nalang wala sa mood. Ayaw mo ba kaming makasama ni Papa? Ikaw pwede. Si Papa, wala namang ibang ginagawa yun kundi sermonan ako eh. Ay nako, ikaw naman, parang hindi ka pa nasanay kay Papa. Alam mo naman ang ubod ng pagiging istrikto yun, di ba? Kahit nga ako napapagalitan nun eh. Pero hindi kasing dalas at lala nung akin. Gawin mo na lang yung ginagawa ko. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ganun kasimple. O sige, para sa'yo, oo. O ano, nakapili ka na ba dyan? Gusto ko na kasing magpahinga. Itong blouse na lang. Ang ganda oh. Sige, basta labhan mo yan pag binalik mo yan sa akin. At kapag sinabi kong labhan, ibig sabihin, labhan mo ng mabuti. Ay, opo ate. At huwag ka mag-alala. Gagamitan ko pa to ng Pride detergent. Di lang puti, islap puti. Oh, very good. Bakit ba parang ang sungit mo ngayon? Teka, okay ka lang ba? Stress lang talaga ako dahil sa exam next week. Kailangan kong makakuha ng mataas na grades para hindi na naman sermon ang kakainin ko buong araw. Okay, relax ha. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Pareho kaya tayong matalino dahil pareho tayong nagmana kay Mama. Ikaw lang. Hindi ko nga alam kung kanino ako nagmana. Ay nako, eto na naman tayo. Alam mo, sige na. Magpahinga ka na dahil baka pati ako mahawa ako dyan sa katarayan mo. Ang ganda-ganda ng mood ko Sige na, matulog ka na. Sorry na Gwen ha, stress talaga ako ngayon sa exam ko. Wala yun, my baby girl. Basta, uulitin ko yung sinabi ko sa'yo. Kayang-kaya mo yan. Sige na, matulog ka na. Good night. Good night. Kahit na may malaki akong inggit sa ate ko, para sa paningin niya, ako pa rin ang pinakamabait na bunso sa buong mundo. Sa tuwing nagagalit sa akin si Papa dahil sa mga maliit na pagkakamali, siya ang nagsisilbing tagapagtanggol ko. At bilang paboritong anak, mas pinakikinggan ni Papa ang paliwanag niya kaysa sa akin. Minsan, naiinis ako pero minsan din naman, ipinagpapasalamat ko ang pagiging paborito niya. Dahil syempre, hindi ako napapagalitan ng sobra. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako ganun kapasaway.
Nag-aaral naman ako ng mabuti. Oo, may mga pagkakataon na mas inuuna ko ang pagwawalwal kaysa sa pag-aaral. Pero nag-aaral ako. Sadyang mahina lang talaga ang ulo ko sa pag-aaral. Hindi mabilis makaintindi at mabilis mahirapan. Kaya halos parating palakol ang naibibigay kong grado sa papa ko. Paano to? Bakit ba naman kasi hindi to nanatili sa utak ko eh? Eh di sana nasagot ko ng tama tong mga tanong sa exam. Uy, relax ka lang. Masyado ka nag-aalala dyan eh. Sadyang mahirap lang talaga yung exam natin. Eh kahit nga ako, mababa yung nakuha ko. Pero hindi kasing baba nung akin. At isa pa, wala ka namang magulang na kapag nakakuha ka ng mababang exam, kulang na lang ibitin ka pati warik. Ganon kahigpit ang papa mo? Ay naku, sobra. Perfectionist yun, no? Kailangan kasing galing niya kami. Eh ang kaso, si Ate Gwen lang ang nakakagawa nun. Samantalang ako, ulats. Grabe ka naman sa sarili mo. Eh yun ang totoo eh. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako nagustuhan eh. Wala naman akong magandang katangian. Iyan ang wag na wag mong sasabihin sa sarili mo ha. Mabait ka, Maika. Kahit mahirap ang ginagawa mo, hindi ka sumusuko. Kahit parang ayaw mo na, itinutuloy mo pa rin. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nagawa mo na yung mga bagay na yun. Yes? Nambobola ka lang eh. Uy, hindi ah. Totoo yung mga sinasabi ko. Hindi naman kita liligawan kung wala akong nakikita magandang katangian mo. Kaya ano ka ba? Relax ka lang, okay? Kung ano man ang magiging reaksyon ng papa mo, hayaan mo na lang. Basta ang importante, ginagawa mo pa rin ang makaya mo. Maika! Si Papa. Naku, mukhang galit ang boses niya. Pa, bakit po? Ano tong exam mo? Ha? Ano to nakita ko sa mesa? Bakit bagsak to, ha? Ano po yan, Pa? Marami po talaga kaming bumagsak. Mahigpit po kasi talaga yung professor po namin, tsaka mahirap siyang magbigay ng exam, kaya ganyan po Wala talaga. akong pakialam. Bagsak ka pa rin eh. Ano ba kasing inaatupag mo, ha? Naglalaro ka sa laptop. Barkada. Yan na lang pa palagi mong ginagawa, kaya ito, bagsak ka. Hindi naman po, Pa. Pa, tama na po yan. Kilala ko po yung professor ni Micah. Talagang terror na professor yun. Mahirap magpa-exam tapos ang baba pa magbigay ng grades. Muntik na nga rin ako kung bumagsak sa kanya dati. Eh bakit ikaw muntikan lang? Eh itong kapatid mo, bumagsak talaga eh. Alam mo ba kung magkano yung binabayad ko sa pag-aaral mo para lang makapagtapos ka? Hindi ka gumaya dito sa ate mo, hindi sakit sa ulo. Iba naman po kasi ako kay Ate Gwen. Eh ano naman ngayon? Tularan mo yung ate mo. Masipag mag-aral kaya mataas yung mga grado. Eh hindi katulad mo. Sorry po. Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-sorry na mag-sorry. Pero paulit-ulit mo pa rin akong binibigo. Bilang parusa, wala kang ibang pwedeng puntahan kundi school at bahay lang. Hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi ako pumapayag, ha? At babawasan ko yung allowance mo. Dahil sinasayang mo lang naman eh. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Umayos ka, Maika, ha? Konti na lang yung pasensya ko sa'yo. Micah, tama na. Pagod lang si Papa kaya nagalit siya ng sobra sa'yo. Ang gusto lang niya, mag-aral tayo na mabuti kaya ganun. Mahigpit siya. Lalong-lalo na sa'yo kasi bunso ka. Ayos lang, ate. Kasalanan ko naman talaga eh. Wala na akong ibang ginawa kundi biguin siya. Kaya tama lang na parusahan niya ako. Mabait pa nga siya sa lagay na yan eh. Okay lang ako. Micah,
Okay lang talaga. Papasok na ako sa kwarto. Sige, magpahinga ka na. Kahit na paulit-ulit kong sinasabi na sanay na ako sa kung paano ako pagsalitaan ni Papa, sa tuwing nangyayari yon, nasasaktan pa rin ako. Lalo na kapag nag-uumpisa na siyang ikumpara ako kay Ate Gwen. Pakiramdam ko kasi parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Wala na siyang ibang nakikita kundi ang mga kamalian ko. May pagkakataon pa nga na naiisip ko, siguro hindi ako mahal ni Papa. O di kaya, baka naman ampun ako kaya ganun na lang ang pakikitungo niya sa akin. Matigas, mahigpit, walang pagmamahal. Mabuti na lang, dumating sa buhay ko noon si Renzo. Matagal na siyang nanliligaw sa akin pero dahil ayoko nang makadagdag pa sa galit ni Papa, hindi ko siya magawang sagutin. Kaya lang, habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin na kahit anong gawin kong pag-iwas, hindi maaalis ang katotohanan na may espesyal ng parte si Renzo sa puso ko. Ay, Maika. Ikaw pala yan, Renzo. Wala ka ng klase? Wala na. Tamang tambay na lang. Ay, ikaw ba? Wala na rin. Tumatambay lang din ako. Ayoko pa kasing umuwi. Eh, di tamang-tama lang pala. Wala rin akong ginagawa kaya samahan na lang kita dito. Sigurado ka? Kasi okay lang naman na mag-isa ako dito. Anong sinabi ko sa'yo? Hanggat nandito, hindi mo na kailangan mag-isa kasi kahit anong mangyari, kasama mo na ako. For you. Bulaklak na naman. Kakabigay mo lang sa akin nito nung hapon Eh, gano'n naman talaga kapag naniligaw ka, di ba? Nagbibigay ng mga regalo katulad ng bulaklak, katulad nito. Chocolates at stuffed toys. Pero sa kanang iba, mag-iipon muna ako. Sayang nga eh. Hindi kita maayang mag-date. Hindi pa kasi pwede. O tignan mo. Diba ang sabi ko, boring akong ligawan. Ang daming bawal. Pero hindi bawal mahalin. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Eh, bakit naman? Totoo naman, di ba? Eh, oo na lang. Alam mo, Mahiga, sanayin mo kaya ang sarili mong laging nakangiti. Mas bagay kasi sa'yo eh. Mas lalo kang gumaganda. Kung palagi akong nakangiti, eh di mapagkakamalan akong baliw, di ba? Eh di, ako na lang gawin mong dahilan para palagi kang nakangiti. Pwede naman yun, di ba? Panay ang hirit mo ngayon Hindi ko na alam kung nagsasabi ka lang ba o nagpaparinig na sagutin na kita. Ikaw ang bahala doon. Basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Naiinip ka na ba? Sa loob ng 8 buwan na paniligaw ko, yun bang ibig mong sabihin? Hindi naman. Talaga? Oo. Hindi nakakapagod ng maligaw lalo na kapag ang katulad mong nililigawan ko. Ang pait-pait mo kasi. Talented pa. Masaya kasama. Ako? Masayang kasama? Kailan pa nangyari yun? Eh parang hindi naman Tignan mo nga, wala nga akong isang kaibigan. Paano ka kasi magkakaroon palagi mong itinatago ang sarili mo? Buti na lang, may silbi tong malaking mata ko at least nakita kita. At ngayong nakita na kita, hindi na maalis ang tingin ko sa'yo. Sus? Totoo ba yan?
Kahit may dumaan na maganda at sexy na babae, hindi ka titingin? Hindi. Siyempre hindi na. Hindi naman kasi pisikal na kaanyo ang hinahanap ko sa isang babae. Ugali. Gusto ko yung girlfriend na mabait, malambing, maasikaso at masarap mahalin. At nakita ko sa'yo yun. Ewan ko ba sa'yo, Renzo? Hanggang ngayon, hindi pa rin kita magets eh. Hindi ko makita sa sarili ko yung mga nakikita mo. Siguro kailangan mo nang magsalamin, no? Para naman luminaw na yung mata mo. Sino ba nagsabi sa'yo na yung mismong mata ko ang ginagamit ko? Mata ng puso ko ang ibig kong sabihin. Na kahit anong mangyari, hihintayin ko ang sagot mo. Kahit anong maging desisyon mo, tatanggapin ko. Kahit sabihin mo sa akin na hindi mo ko mahal, na wala talaga akong pag-asa sa'yo, okay lang sa akin. Maluwag kong tatanggapin yon. Ayoko kasing pilit lang ang magiging desisyon mo kasi kapag nangyari yon, pilit lang din ang pagmamahal na may bibigay mo sa akin. Paano kapag oo ang sagot ko? Aba syempre, ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo kapag nagkataon yun. At kapag hinayaan mo na akong mahalin ka, gagawin ko ang lahat para lang araw-araw maiparamdam ko sa iyo yun. Si Renzo ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit papaano ay may saya at kulay pa rin ang buhay ko. Kung bakit maraming beses kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa, na merong taong totoong nagmamahal sa akin. Yung pagmamahal na hindi ko nararamdaman sa mismong tatay ko. Kaya sa huli, hinayaan kong sarili kong maging masaya. Sinagot ko si Renzo kahit na alam kong labis na magagalit si Papa. Sinabi ko lang noon na sige, bahala na. Kung magalit siya, wala na akong pakialam. Basta ang importante sa akin ay maramdaman ko rin naman kung paano mahalin, alagaan at protektahan. Dahil sa hindi pa naman ako pwedeng makipagrelasyon sa mga panahong yon, itinago ko muna ang relasyon namin ni Renzo. Sa eskwelahan kami madalas na nagkikita at minsan kapag walang pasok. Pero ni isang beses, hindi siya nakadalaw sa bahay dahil hindi pa naman alam ni Papa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na sa muling pagkakataon, may isa siyang utos na sinuway ko. At alam ko na kapag nalaman niyang totoo sa relasyon namin ni Renzo, magkakaroon na naman siya ng dahilan para masabing wala akong kwentang anak. Mag-Diyos ka muna, babe. Dinalhan din kita ng isang slice ng cake para may pang-merienda ka. Salamat. Sakto ang pagpunta mo kasi wala si Papa. Bali si Ate Gwen lang ang kasama natin ngayon. Pero lumabas lang siya saglit kaya babalik din yan agad. Bakit ka nga pala pumunta dito? May kailangan tayong pag-usapan. Oy, ano yun? May dapat kang malaman. Ano nga? Sabihin mo na, pinapakaba mo pa ako eh. Uy,
Sabi mo may sasabihin ka pero hindi ka naman nagsasalita dyan eh. Sige na, sabihin mo na nga. Ano nga yun? Maika, nakabuntis ako ng ibang babae. Ano? Ano ulit? Baka kasi nagkamali lang ako ng dinig eh. Anong sinabi mo? Maika, tamang narinig mo. Nakabuntis ako. Si Carmen, birthday kasi ng barkada namin. Nagkalasingan. Tapos yun na. May nangyari sa amin. Sandali, buntis na siya? Ibig sabihin matagal na tong nangyayari? Oo, 1 buwan na ang ipinagbubuntis niya. Hindi ko na sinabi sa'yo kasi ayokong iwan mo ako. Ayokong may magbago sa atin. Hindi ko mainakala na magbubunga yung pagkakamali na yun eh. May kapatawarin mo ako, may ka. Sorry. Renzo, bakit? Hindi ko sinasadya nangyari, Maika. Maniwala ka sa akin, Maika. Hindi ko alam ang ginawa ko. Basta na lang nangyari ang lahat. Patawarin mo ako. Sorry, Maika. Basta na lang nangyari? Anong tingin mo sa akin? Tanga na maniniwala sa dahilan mo? Sinadya mong may mangyari sa inyo ng babaeng yun, Renzo! Sinadya mong lukuhin ako! Akala ko, iba ka sa kanila. Akala ko, hindi mo ako sasaktan pero nagkamali rin pala ako sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Maika, please. Intindihin mo naman ako, please. Intindihin? Sorry. Bakit ikaw? Inintindi mo ba ako sa mga oras na yon? Habang may nangyayari sa inyo ng babaeng yon? Kahit 1 segundo ba, dumaan ako dyan sa isip mo? Nararamdaman mo ba yung pagmamahal mo sa puso ko? Hindi naman, di ba? Maika, mahal kita. Mahal na mahal kita. Yun nangyari sa amin. Wala naman yun. Baliwala yun. Renzo! Nabuntis mo na nga eh! Anong wala lang yun? At kahit balik-balik na rin mo ang mundo, may ginalaw ka pa rin iba. May hinalikan kang iba. May niyakap kang iba, Renzo! Hindi ako yung babaeng yun! Oo, inaamin ko nagkamali ako. Tinatanggap ko yun. Pero Maika naman, kahit nagkamali ako, wala naman akong planong iwan ka. Ikaw, mahal ko, Maika. Ikaw lang. Planong iwan ako. Sige nga, Renzo. Paano yung kay Carmen? Paano yung anak yung dalawa? Pananagutan ko yung bata. Pero, Maika, hindi kita bibitawan. Ikaw ang mahal ko. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dahil ako na mismo ang bibitaw sa ating dalawa. Hindi, Maika. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Ayusin natin to. Ayusin ko to. Maika, huwag mo akong iwan. Hindi, Renzo. Ayusin mo yan ng mag-isa. Total naman, ginawa mo yan eh. Nang hindi pa lang ako iniisip kung masasaktan ba ako o hindi. Piliin mo na lang siya, Renzo. Dahil ayokong maging pangalawa sa buhay mo. Yan na nga ba kasi yung sinasabi ko sa'yo eh. Kung ginamit mo lang yung utak mo, di sana hindi ka naloko ng ganyan. Pero wala eh. Sige ka pa rin ng sige. Ano na pala mo? Ikaw ngayon yung umiiyak, ha? Ikaw ngayon yung nagmukhang tanga. Alam ko nagkamali ako. Pero hindi nyo na kailangan ipamukha sa akin pa. Anong hindi na kailangan ipamukha sa'yo? Maika, dapat sinasampal pa nga sa'yo yan eh. Ang tanga-tanga mo kasi pagdating sa lalaking yun, kaya yan yung napala mo. Hindi ka sa akin nakinig eh. Ano? Masakit di ba? Kasalanan mo rin yan eh. Nagpauto ka. Ututo ka kasi. Hindi ka gumagamit ng utak mo. Tama na! Ano bang mas importante sa inyo? Yung nararamdaman ko o yung napatunayan yung tama kayo? Anak niyo ako, di ba pa? Dapat kinakapihan niyo ko. Dapat sinasabi niyo sa akin na magiging maayos din ang lahat na kahit minsan, hindi niyo ginawa sa akin pa. Ganyan naman kayong lahat eh. Madali lang sa inyong saktan ako ng ganito. Dahil alam niyong papatawarin ko kayo agad. Pero ni minsan pa, ay hindi niyo inintindi na
Inabot hanggang langit. Ang sama ng loob ko nung mga oras na yon. Niloko na nga ako ng boyfriend ko. Ipinagdiinan pa ni Papa na hindi sana ako masasaktan ng ganon. Kung nakinig lang ako sa kanya, kung hindi ko lang inunang sundin ang sinasabi ng puso ko. Yun ang pinakamasakit at pinakamahirap na pagsubok na pinagdaanan ko. Pakiramdam ko, tinalikuran ako ng mundo. Lahat niloko at sinaktan ako. Sa sobrang sakit, parang nawalan na ako ng buhay. Hindi na ako madalas pumasok sa mga klase at hindi na gaano lumalabas ng kwarto. Wala akong ibang maisip noon kundi wasakin na lang ang buhay ko. Tutal naman, mas lalo yun nawalan ng kwenta dahil sa ginawa sa akin ni Renzo. At ganun na nga ang ginawa ko. Uminom ako ng iba't ibang gamot. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng hindi maganda at sa muling pagmulat ng mga mata ko, nasa ospital na ako. Nasaan ako? Nasa ospital ka, Maika. Eh bakit nandito ako? Ayoko dito! Dapat hinayaan niyo na lang ako mamatay! Gusto ko nang mamatay! Yun ba yung gusto mo, ha? Ang hayaan ka naming mamatay. Sige, pagbibigyan kita. O ito, mga gamot mo. Inumin mo lahat yan. Wala kang utang na loob, Maika, ha? Na hindi mo man lang inisip na pwede kami mag-alala sa'yo kapag ginawa mo yon. Wala kang ibang iniisip kundi yung sarili mo. Ako lang ba? Di ba kayo rin naman? Anong sinabi mo? Wala lang naman ako sa paningin ng iba eh. Wala akong kwentang tao. Pero alam niyo kung ano yung mas masakit doon? Mismo sa mata ng tatay ko, wala akong kwentang anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo, Papa. Sa lahat nga ng bagay. Ako na lang laging mali eh. Si atin tama para sa'yo. Buong buhay ko pa. Parati mo akong kinukumpara sa kanya. Pinipilit mong baguhin ang sarili ko na maging kagaya ako ng panganay mo. Mahalin niyo naman ako bilang ako pa. Kahit kailan kasi hindi ko naramdaman yun sa inyo eh. Hindi ko nakita. Ginagawa ko yung lahat ng yun para sa kapakanan mo. Kapakanan mo o kapakanan ko? Kaya ako ganito eh. Mahina, madaling sumuko, kasi kayo rin ang dahilan. Palagi akong takot na ipakita kung sino ako sa iba kasi iniisip ko, baka kagaya rin sila ng papa ko. Hindi ako magagawang tanggapin ng buo. Kaya parati ko nararamdaman na mag-isa ako dahil kahit kailan, hindi ko kayo nakasama. Pagod na akong manghingi ng pagmamahal sa iba. Kaya sana, hinayaan niyo na lang din ako mawala. Total naman parang hagid din naman ako sa paningin niyo eh. Maika anak, kain ka na muna ng hapunan. Buong araw ka nang hindi kumakain eh. Okay lang po pa, hindi po ako gutom. Ay, hanggang ngayon pa rin ba galit ka pa rin sa akin? Hindi ko po alam. Okay lang anak kung oo, naiintindihan naman kita eh. Po? Alam mo bang naging maselan yung pagbubuntis ng mama mo sa'yo? Unti ka nang mawala sa amin nun. Kaya ang ginawa namin, sinunod namin yung lahat ng sinabi ng doktor. Lalo na yung mama mo. Ang sabi, mababa yung tsansa mo na mabuhay ka dahil mahina daw yung puso mo. Pero nagdasal ako ng mataimtim nun. Sabi ko sa Panginoon, huwag niyang kunin yung bunso namin. Marami pa kaming pangarap para sa kanya eh.
Pero hindi ko naman napaghanda na isa lang pala sa inyo ng mama mo yung ibibigay sa akin. Ikaw yun, anak. Papa. Kaya magmula nun, wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan mo. Kasi alam ko kung gaano ka kamahal ng mama mo. Kung gaano niya ka gustong makita kong lumaki. Kaya nangako ako na gagawin ko yung lahat. Maalagaan ka lang. Maprotektahan ka. Papa. Anak, hindi totoong hindi kita mahal dahil hindi pa man kita nahawakan at nakikita. Minahal na kita. Pero Papa, bakit po nararamdaman kong hindi? Bakit para si ate po ang mas mahal niyo? Kasi malalim yung tampo sa puso mo, kaya hindi mo maramdaman yung pagmamahal ko. Hinihigpitan kita kasi ayokong mapahamak ka. Ayokong mawala ka sa buhay ko dahil ipinaglaban ka namin ng mama mo. Tapos pababayaan kita. Hindi pwede yun. Sa inyo kasi ng ate mo, nakita kong ikaw yung mas mahina. Mahiyain. Parating takot sa tao. Kaya yung atensyon ko parating nasa sa'yo. Pa, kaya po ba parati niyo po akong pinapagalitan? Oo. Siguro ang pagkakamali ko lang nasobrahan ako sa paghigpit sa'yo na dumating ka sa puntong hindi mo na ako naiintindihan. Mula pagkabata ko po kasi masama na yung loob ko sa inyo. Kasi ako na lang po yung laging mali. Naramdaman ko na nag-iisa lang ako. Walang nagmamahal sa akin. Anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Hindi ka nag-iisa, nandito ako. At kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo. Napasobra lang talaga ako. Hindi ko namamalayan na hindi na pala kita napapakinggan. Hindi ko na naiisip yung nararamdaman mo. Kasi yung laging nasa isip ko poprotektahan ko yung bunso ko. Ang gusto ko, bago ako mawala maayos yung buhay niya para hindi siya maging kawawa. Lahat ng ginagawa ko, anak, para sa'yo yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sorry po, Papa. Sorry kung hindi ko po kayo naintindihan. Kung yung galit po lang ang iniisip ko. Sorry din, anak ha. Akala ko kasi naging mabuting tatay na ako sa'yo. Hindi pala. Ako yung naging dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kung bakit ang tingin mo sa mundo walang pagmamahal. Pero anak, tumingin ka lang sa akin. Yumakap ka lang kay Papa. At doon mo mararamdaman yung isang pagmamahal na kahit kailan, hindi ka magagawang saktan at iwan. Sabi nga nila, iba-iba ang paraan ng mga magulang kung paano nila ipinaparamdam sa mga anak nila ang kanilang pagmamahal. May iba na maluwag, masaya at meron namang tulad ni Papa, na matigas, kamay na bakal, at sa isang kabataang tulad ko, siguro normal lang na hindi ko naiintindihan yon. Akala ko kasi noon, hindi ako mahal ni Papa, na wala akong kwenta sa paningin niya, pero hindi pala. Aaminin ko na nakonsensya ako pagkatapos kong malaman ng totoo kay Papa. Maraming beses ko na kasing inisip at hiniling na sana iba na lang ang naging magulang ko. Pinangako ko rin sa sarili ko noon na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, iiwan ko ng pamilyang yon. Magsasarili na ako dahil ganun naman ang ginagawa ko kahit kasama ko pa sila. Magmula noon naging maayos ng pagsasama ng pamilya namin. Nawala na ang inggit ko kay Ate Gwen at sama ng loob ko kay Papa. Naisip ko na siguro minsan may kailangan munang mangyaring hindi maganda bago matauhan ng lahat.
bago mailabas sa madamdaming ilang taong itinago. Pero ano man ang mangyari, masaya ako dahil kahit nawala man sa buhay ko si Renzo, naramdaman ko namang hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang pamilya ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko at maraming salamat sa pagbibigay ng panahon na mapakinggan ito. Nagmamahal, Maika.